Magandang gabi po sa inyo lahat at maligayang pista po mga kapanalig. Ngayong araw ay isang kapistahan. Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, ang walang hanggan at dakilang pari. Mga kapanalig, ito'y hindi simpleng paggunita lamang, kundi pagdiriwang ng isang pusong handang ialay ang sarili alang-alang sa iba. Ano nga ba yung pari? Ano ba yung saserdote? Pati nung unang panahon, pati nung panahon ng lumang tipan, ano yung ginagawa niya? Nag-aalay siya. At yung pag-aalay na yon ay ginawa ni Jesus. Kung yung mga pari na sinauna, inaalay nila yung mga hayop, pinapatay nila, sinusunog nila, si Jesus, yung mismong sarili niya, inalay niya. Kaya hindi simpleng paggunita, isang pagdiriwang na nag-aalay ng buong sarili. At dahil ngayon din, yung araw, isang araw na napakahalaga para sa ating mga Pilipino, yung araw ng kasarinlan, Independence Day, araw ng kalayaan ng ating bansa. Yung ating pagdiriwang ay paanyaya sa ating lahat na ganitong mag-isip. Anong klaseng kalayaan ba ang ating isinasabuhay? At anong klaseng alay ba ang inihahandog natin para sa bayan at sa Diyos? Isa sa mga paborito kong pagbasa sa Biblia ay yung binasa natin, yung unang pagbasa. Ano yung nakita natin doon? Yung pagdinig ng tawag ng Panginoon. Nakita natin si Propeta Isaías sa harap ng Diyos. May isang makapangyarihang pangitain ng kabanalan. At sabi, banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. At dun sa gitna ng usok at ugong, narinig niya yung tanong ng Diyos, sino ang aking ipadadala? At yung sagot niya, narito ako ang isugo ninyo. Isang dakilang tugon mula sa isang taong nakakita sa Diyos. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Sa halip nag-alay siya ng sarili. Di ba ito rin yung tawag sa atin bilang sambayanan ng Diyos at mga anak ng bayang malaya? Hindi sapat na makita lamang ang kaguluhan sa paligid. Kailangan, tulad ni Isaías, tayong mga nasa panahon na ito ay handang tumugon. Panginoon, narito ako. Ako ang isugo mo. Saan man, no? Sa paaralan, dyan sa barangay, sa simbahan, maski sa social media, at sa pamahalaan. Narinig din natin, napakaganda, isa sa mga pinakatanyag na mga salmo, Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastol. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Yun yung tugon kanina. Nasa gitna ng kaguluhan ng ating lipunan, ano-ano yung mga yun? Mataas yung presyo, ang daming fake news, tapos yung kultura ng galit, kultura ng pagkakanya-kanya. Ito yung salmong nagpapaalala na may Diyos tayo at siya'y tapat. Si Jesus ay dakilang pari at pastol na handang mag-alay ng sarili, hindi para sa sarili, kundi para sa kawan. At sa mundong madalas, parang disyerto, yung kanyang pamumuno ay nagbibigay ng panibagong lakas. Kaya sabi ng tupa, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, binibigyan ng bagong kalakasan. Ang tanong, nagiging pastol rin ba tayo sa kapwa? O tayo'y mga lobo, mga wolves sa kawan ng Diyos? Naway ating gayahin ang Panginoon na mabuting pastol. At dun sa ating ebanghelyo narinig natin, ito'y mula kay San Juan, yung panalangin ni Jesus bilang dakilang pari, yung tinatawag na the priestly prayer of Jesus.
Ano yung konteksto nito? Yung huling hapunan. Ito yung parang mga huling habilin at yung panalangin ng ating Panginoon sa Ama para dito sa mga alagad niya. Pero hindi lamang para sa mga alagad siya nanalangin, kundi pati na rin sa ating mga nananalig, sa ating mga mananampalataya. Kasi sinabi niya, idinadalangin ko sila, hindi sila makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang ganda, no? Kasi dito sa Radio Veritas, yung pagbati lagi natin ay sumainyo ang katotohanan. Ito yung panalangin ni Jesus para sa mga alagad niya. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. At hindi niya hiningi sa Ama na alisin tayo sa mundo, kundi iligtas tayo sa masama. Ito yung totoo. Ang Kristiyano ay hindi tumatakas, tumatayo, tumitindig, tumutugon. At sa bawat misa ang alay na tinatanggap natin yung katawan at dugo ng ating dakilang pari, si Jesus, na hindi lang namuno, kundi naglingkod. Hindi lang nagturo, kundi nag-alay ng buhay. Kaya ngayong araw ng kalayaan, paalala ng kapistahan natin na ang tunay na kalayaan ay bunga ng sakripisyo. Hindi ito basta nakukuha, ito'y iniaalay. Kung ang ating mga bayani tumindig para sa bayan, mas dakila pa ang ginawa ni Kristo. Nag-alay ng sarili para sa buong sanlibutan. Ito yung tanong natin, kalayaan bang ginagawa natin sa social media? O kalaswaan? Kalayaan bang turing natin sa ating pagkatao? O kagustuhang wala sa katotohanan? Ito yung turo ni Jesus. Italaga mo sila sa katotohanan at iyong salita ay katotohanan. Mga kapanalig, si Jesus ay dakilang pari at hinirang tayong makibahagi sa kanyang misyon. Sa gitna ng lahat ng ating pangamba sa paglilingkod, baka kulang ako, baka walang makinig, baka masaktan ako. Ang sagot ni Isaías ay paalala sa atin, narito ako ang isugo ninyo. Kaya mga kapanalig, sa pagtatapos ko sa humiliyang ito yung hamon, maging handog, maging totoo, maging alagad sa ating pamilya, sa paaralan, sa lipunan. Isuot natin itong damit ng paglilingkod at ialay natin yung sarili natin sa Diyos. Ang kalayaan ay alay ng Diyos. Tayo naman, alay natin ang sarili natin sa Diyos. Hindi lang ngayon, kundi habang tayo'y nabubuhay. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos.